Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Jerwin Pumarada. Okay, sabi niya, speaking sa pagkuha ng license ng mga baril, sir, pinapayagan kaya ng batas sa atin ang mga baril na minana pa sa lulo, talagang lulo pa, para palisensyahan. Alam mo naman dito sa atin sa Pinas, maraming ganyan. Madalas na nakatago, ginagawang pambahay dahil illegal. Pinapayagan kaya ng FEO. Okay, mukhang ginagawa na ninyo akong abogado. Ang alam ko lamang ay gumawa ng baril, pero napunta na tayo dito sa mga usaping legal. Pero sa abot ng aking makakaya ay bibigyan natin ng linaw yan. Okay, dati yung mga baril na ano, na mga illegal naman. At yung paano kung sino ang makakabili ng mga baril, kung sino mga qualified na mga Pilipino na pwedeng makabili o makapagpalisensya ng baril, sino mga qualified, yung nakaraan natin video. Ngayon naman, ayun namang mga minanang baril naman, ibig sabihin yung mga illegal na baril, pero sasagutin din natin yan. At gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 39,500 plus na mga subscribers. Lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads, dahil tayo ay isang charity vlogger na ang kinikita ng ating YouTube ay para doon sa ating mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent natin pinapag-aral. At pasasalamatan ko lamang yung mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo. Lalo tigit yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para tanungin ninyo yung anak ko po yan at tresurera ko, para magtanong ng mga pinabibiling baril. Wala po tayong pinagbibiling baril. Kung gusto po ninyo, sa gun store kayo pumunta. Ayan, at yung mga sponsor natin na nagpapadala dyan para sa ating mga estudyante na tinutulungan. Okay, sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Okay, shoutout sa iyo, Alfredo Isidro. Ganyan din kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Bangilista ng Pasay, kay Conrado Ilulay Leo, at kay Junior Diaz. Meron kayo magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Ayan. Huwag po kayong magtanong sa Messenger, dahil pag kayo nagtanong, gagawin ko ng videos sa Messenger ko i-upload, kayo lang makikinabang. Magtanong po kayo dito sa ating YouTube channel at dito ko sasagutin para lahat ay makikinabang, yung ating mga subscribers. Okay yan, maliwanag po yan. Pag yan ay tanong na tungkol sa baril. Okay, pag tungkol sa baril, dito kayo magtanong sa ano. Pag tungkol sa love life, sikreto yon. Okay, dito sa YouTube channel. Ayan, maliwanag po. At gusto ko, okay. So, tungkol doon sa mga illegal na baril na nawalang license. Unang-una, ang baril po ay hindi magkamukha ang lisensya po ng baril ay hindi kamukha ng titulo ng lupa na pwede ninyong ipamana. Dahil ang baril po ay isang pribilehiyo natin. Hindi po yan, ang baril ay hindi po natin yan talaga pag-aari. Anytime yan, pwedeng kumpiskahin ng gobyerno yan. O kamukha nung nagmarsyalo. Yan, anytime yan. O kamukha pag ikaw ay lumabag sa batas. Pag ikaw ay lumabag sa batas, anytime yan po pwedeng kunin sa iyo yan. Kaya ngayon ay lisensyado, privilege mo yan na meron ka ng
isang baril. Hindi mo talaga yan pag-aari. Na at pag yan ay ginamit mo sa illegal, may kaakibat na na parusa. So ganyan po ang pagmamayari ng baril. Ngayon, ang pagmamayari po ng baril ay hindi pinamamana, kundi pwede mong i-transfer yan sa pamamagitan ng deed of sale. Pwede mong pero kung yan ay lisensyado, kung may license yan, hindi ka mukha ng lupa na kung hindi mo nabayaran ng amilyar, magpipinalty ka lamang. Pero ang baril, pag hindi mo binayad pag hindi ka nag-renew ng license, kukumpiskahin sa iyo yan. Kukunin sa iyo. May revocation na tinatawag. Ang mga titulo ng lupa, walang revocation. Hanggat kahit patay ka na, sa iyo pa rin yan, at pwedeng manahin ng mga naiwan mong kamag-anak. Okay, so yun ang maliwanag sa batas. At yan, hindi katulad ng lupa na pwede mong isangla. Hindi mo yan pwedeng isangla. Ang titulo ng lupa, pwede mong isangla. Ang baril, hindi mo pwedeng ipahiram. Pag yan ay nahuli sa ibang, kahit pa yan ay may lisensya, at sa ibang kamay nahuli yan, baka mariribok din yung license mo. Bakit yan at makakasuhan yung tao na may hawak na hindi naman nakalisensya sa baril. Yan po ay personal noong may-ari ng baril. Hindi mo pwedeng ipahiram yan. Hindi ka mukha ng sasakyan niya na nakarehistro. O pare, pahiram muna ng iyong kotse. Pwede mong ipahiram yan basta't may lisensya yung yung ihiram. Hindi, alimbawa, may lisensyadong baril din yung humiram, hindi naman yung baril, pinahiram mo doon, may lisensya ka naman pwede ko ipahiram siya yung baril. Hindi po pwedeng ipahiram ang baril na hindi hindi naman sa kanya nakapangalan. Lisensyado yung baril ko, may lisensya ka rin baril. Pwede mo bang hiramin yung baril ko? Pag nahuli sa iyo yan, hindi naman wala sa pangalan mo yung license niyan, may illegal possession of firearms ka dyan. At pwede rin managot yung may-ari mismong may-ari yung nagpahiram. Bakit yung baril mo ay nandun? Kaya nga meron sa ating mga gun runner, may gun for hire. Bawal na bawal po sa batas yan, mga gun for hire. Yung iba pinapaupahan, gagamitin sa krimen. Dahil nga ang baril ay magagamit sa krimen. Okay? Magagamit sa krimen, magagamit sa pagpatay. So mahigpit ang batas pagdating sa baril. Yan ang dapat natin tandaan. So yung mga baril na minana natin sa ating mga kanunuan ng mga walang lisensya, yan po ay mananatiling loose firearms unless, ito naman ang magandang balita, pag nagkamero ng amnesty, kasi minsan nagde-declare ang presidente na okay, yung lahat ng mga loose firearms ay pwede nang palisensyahan. Yun, pwede na ninyong ilabas yan. At pwede ninyong palisensyahan yan. Pero pag yan ay binalistik at yan ay napatunayan ginamit sa crime, ay baka managot ka pa. Kinakailangan yung baril na inyong pag nagkamero ng license, pag nagkamero ng amnesty, maghintay kayo ng amnesty na pwedeng palisensyahan yung mga loose firearms, dapat yan ay hindi ginamit sa crime. Once yan ay ginamit sa crime, ay baka ikaw pang managot niyan. Magiging subject ka, hindi ko naman sinabing subject ka for investigation. Bakit nasa sa iyo yan? Ginamit yan sa murder. So yun ang medyo mahirap diyan. Kung may loose firearms at iyong palilisensiyahan. Pero pag walang amnesty, hindi mo mapapalisensyahan yan. Mananatili ang loose firearms. So maliwanag po. Okay? So yun ang nalalaman ko sa batas.
Hindi ko alam kung may amnesty ngayon. O, kamukha ngayon. Ngayon ay gun ban. O, edi, tago ang mga baril. O, nakapusas ngayon ang mga baril sa bahay. Wag na, kahit ka pa. Parang ganun yan eh. Pag may gun ban, may lisensya yung baril mo, may permit to carry ka, hindi mo pa rin pwedeng ano yan, kumuha ka muna ng ano sa Comelec ng exemption. O, kamukha ko nung ako ay may baril pa dahil ako ay organic. Doon sa sinalihan kong organisasyon, binibigyan kami ng ng aming hipi ng gun ban exemption. Pero yun ay may perimeter yun. Pag nakalagay sa mo ay to any point of Philippines, pwede. Pagka yun ay, pag sinabi sa'yo sa probinsya mo lang, sa probinsya mo lamang yun. Dahil hindi ka nasagot ng mo nung iyong commander nung iyong hepe. Ganun yun. So, mabigat po ang ng batas pagdating sa baril. Dahil nga po yan ay nakakamatay. Baka naman may magtanong kayo, paano naman kung yung kamag-anak, yung may-ari ng baril, ay namatay. Yan naman. Ito. Para hindi na ito itanong. Sasagutin na natin ito. Ito, Manila, Philippines, relatives of gun owners who have died can claim the guns provided qualified to possess firearms, an official said yesterday. Okay, ito yung bago ngayon. Qualified kin can claim dead owner's gun. O yung pinakamalapit na kamag-anak. O kung ikaw ay anak, kung ikaw ay... Basta yung pinakamalapit na kamag-anak ay po pwedeng mag-claim nung baril na naiwan nung namatay. Pero may mga pa rin yan. May mga pa rin yan. Ang sabi ay for transfer of firearms due to death of the firearms owner, the standard operation procedure state the date of the license if known to if EO shall immediately be reported to the relative by any relative who is aware that the deceased license. Okay. Yung kamag-anak, kung sino man yung kamag-anak, ay i-report agad sa Fire and Explosive dati Fire and Explosive Unit yan office or organization, hindi ko na alam yung dati unit yan o di kaya i-report mo agad dyan sa pinakamalapit na police station na yung iyong kamag-anak na nagmamay-ari ng baril ay namatay, i-report mo kaagad yan. At ikaw naman ngayon ay pwede ka mag-apply na i-transfer sa iyo yung lisensya. Siyempre, dadaan ka sa proseso. Kukuha ka rin siguro ng LTAP. Ang kaganda doon, hindi ka nabibili ng baril. O kukuha ka ng LTAP. O kung sino man sa kamag-anak na pinakamalapit ang pumasa sa neuro, o basta magkamero ng LTAP, magre-report, mag-a-apply ka ngayon sa ownership para matransfer sa iyo yung baril na naiwan ng kamag-anak mo. Yun ang legal. Hindi yung sabihin mo, may lisensya naman ito sa namatay kong yumaong kamag-anak, ay pwede na ito sa akin. Hindi, wala pa sa iyo yung pangalan, yung baril. Kinakailangan mag-apply ka muna ng ownership sa FEO. Yun ang legal. Hindi man po pwedeng, baka sabihin ninyo, hahanapin yan ng authority. So, yun ang dyan. Yun ang sinasabi sa batas. So, dapat maliwanag sa atin yan. Ang alam ko, hindi ko na lang alam kung pagkamatay nung kamag-anak ay within 3 months or 6 months. Ang alam ko, mga 6 months. Huwag mong palalampasin yung 6 months na i-report mo kaagad yan. Basta sa pinakamalapit na para ikaw ay maasistihan. Aasistihan ka ng iyong pinakamalapit na police station. Yun ang doon ka magpapaturo ng gagawin mo.
Okay? Ang importante diyan, ni-report mo na namatay na yung yung may-ari ng baril na kamag-anak mo. So yun. At dapat ay susunod tayo sa batas. Okay? So isinama ko na kahit hindi pa tinatanong para hindi na ito itanong pa sa atin. Alam ko itong isunod na itatanong eh. So maliwanag ang batas. Kinakailangan yung mga loose firearms ay mag-iintay ng amnesty. Hindi natatanungin sa iyo kung saan galing yan. Amnesty na nga eh. Pag may amnesty, basta't ang importante, yung firearms ay hindi ginamit sa crime. Walang record ng crime. Okay? So, ganun ang batas. Amnesty, kung yan ay minana mo, maghintay ka ng amnesty. Kung kailan magkameron ng amnesty na pwede nang palisensyahan ang mga loose firearms. O yan, palisensyahan mo na. Maliwanag. At yung mga namatay namang kamag-anak, i-report mo yung baril. Dahil i-revoke yan. I-revoke yung license. I-revoke yung license ng nung namatay. I-revoke yan. Pagkatapos yan, i-transfer sa iyo. Okay. At kung bibili kayo ng baril, hindi yung gumawa na, ito baka ito magkakamali. Gumawa kayo ng deed of sale. Notarized, deed of sale, bilihan tayo ng baril. Pagkabayad mo ng baril, iyo na yung baril, ay intayin mo munang matransfer sa iyo yung baril. O kumuha ka muna ng iltap. Pag pumasa ka sa iltap, saka ka ngayon bumili ng baril at intayin mong matransfer sa iyo yung baril. Ilalagay sa pangalan mo, saka mo ngayon makukuha yung baril. Hindi yung parang bumili ka lang sa tindahan, o bumili ka ng sasakyan, sige, dali mo na yung sasakyan dyan, meron na tayong deed of sale. Hindi po mabusisi po ang pagbili ng baril. Hindi po yan, kung muna bayaran na ninyo, lisensyado yung baril, binayaran na ninyo, dadalhin na ninyo sa bahay ninyo, wala po pa pong visa yung inyong deed of sale. Kinakailangan matransfer muna sa inyo. At unang-una, isa pa, kung may magsasangla sa inyo ng baril, huwag ninyong tanggapin. Baka mamaya, yung nagsangla sa inyo, i-report kayo na kayo ay may baril. Nasa inyo yung baril. Sanglain mo na yung baril ko. Sinangla mo naman, kinuha mo yung baril. Ay, ni-report ka naman nung nagsangla sa iyo. Galit pala sa iyo yun. Yun, may baril yun. Di nahuli ka. Sa kamay mo ngayon huli. Yan ay yung last touch na inatawag. Last touch. Hindi mo masabi, hindi kanya, sinangla niya sa akin yun. Ay, last touch ka. Sa iyo nahuli. Kaya position nga, position, illegal position. Ibig sabihin, nasa position mo yung baril. Okay, so yan, binibigyan ko lamang kayo ng kaunting kaalaman at kung kayo may dadagdag pa sa ating discussion ngayon, ay idagdag ninyo. Okay, at yung may nag-comment na pag daw, may nabasa akong comment, pag daw may pera, ay nagagawa daw lahat. Hindi po lahat. Depende po yan sa violation. Alalahanin natin, may mga congressman pa tayong hindi makauwi dahil may mga violation. May mga matataas tayong opisyal na tumakas dahil sa violation. No one is above the law po. Maari kung yung mga naalala ninyo yung kaso ng Ampatuan, gaano kalalakas yan, pero nakukulong. Depende po yan sa violation. Kung ang violation siguro ay minor o kayang pwede pa siguro. Pero kung malaki na ang violation yan at talagang talagang habulin kayo ng batas. Depende, naniniwala ko dyan kung yung kaso ay, ang kaso naman ay may mga degree na may maliit, may kung mga maliliit na kaso po pwede pa. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. So, ayan. At sana, sumunod tayo sa batas para wala tayong magiging problema. Dahil ako'y nagtuturo sa inyo ng tungkol sa baril, ay ayaw ko naman na may mapapahamak sa mga tinuruan ko. Dapat tayo ay laging sumunod sa batas. Laging ilagay natin sa tama. Kaya nga hindi ako nagpo-promote ng mga paltik, hindi ako nagpo-promote ng mga mga illegal.
ayaw kong i-promote yan. Kundi nagbibigay ako ng kaalaman, nasa sa inyo na yan. Okay? So, kung meron kayo, ay mag-ingat lamang kayo na wag tayong makalabag sa batas. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Babasahin ko lamang yung ating mga weekly, yung ating mga masugid na mga followers. Okay, ito yung ating mga masugid na mga followers. Ito, yung mga community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Si Boy Umay, 100 plus ang kanyang engagement sa ating YouTube channel. Number 1 lagi sa atin si Boy Umay at yan ay palagi nagpapalipad sa atin ng cash sa ating mga premier. Okay, si Phil Solar ay 13 ang engagement. Si Sean Angelo ay 73 ang engagement. Si Miko Paul ay nananatiling isa pa rin, si Miko Paul Perez. At si Angel ng USA ay 36. Okay, mag-comment lang kayo, mag-share ng mga videos, mag-like at irarandom naman yan ng YouTube kasi nakalagay ayan ay weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, kung kayo active sa ating YouTube channel, isasama kayo ng YouTube dyan. Okay, God bless us all. Thank you very much. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli natin video. Mag-ingat po tayo at tayo sumunod sa batas.